di ba? Wala mga sinabi. Wala akong sinabi pa. Good. Palakpakan lang daw. Ma'am. Ako na ba magsasalita ngayon? Okay. So, okay na. RC? Pwede pa baba. Kaya ka lang mesa. Hindi. Paglalagyan ko lang ng pod. Okay. Di ba nagtataka bakit tayo may team building ngayon? Ang layo-layo ng Baguio. Meron pa mga galing Visayas, Tacloban, diba? Visayas, South ng Luzon. Tayo lahat pumunta sa North ng Luzon. Para saan? Para sa team building na to. Para saan ba ito mga kaibigan? Nung sinabi ni ma'am na magkakaroon tayo ng team building, meron siyang sinabi sa akin, Eman, magbigay ka nga ng inspirational talk sa Baguio. Ano pong topic? Sabi ko. Teamwork. Ay, gano'n. Wala pang iba. Parang boring eh. Hindi, basta teamwork. Kasi kailangan sa team building. O, sige ma'am. Tapos, positive attitude, saka focus. Yun naman yung bukas ko topic. Actually, nung binigay niya yung topic ng teamwork, medyo hindi ako na-excite kasi simple lang naman, teamwork, sasama-sama, tulong-tulong, okay na. Pero nung inimpusahan ko siyang ipag-aralan, i-research na mas malalim, grabe, ang dami ko na-discover. Ako mismo sa sarili ko, ako mismo minapatunayan. Alam niyo, isa sa na-discover ko mga kaibigan, na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Alam niyo yung kantang yun? Pakantay nga natin yung tumalo kay Richie Velasquez. Pakikanta kahit yung ano lang, chorus. Sige, sige, kahit yung chorus. Sino nakakalam ng kantang yun? Sino nakakalam? Dali. Kahit yung chorus lang. Kahit yung chorus lang. Parang magkaw sila idea mo ano. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At tayong lahat ay pinili ng Diyos. Mahiling niya. Bukas, atensyon naman kakanta. Ganda, di ba? Nakaka-pintigan. Alam niyo mga kaibigan, nung pinag-aralan ko siya, grabe, kasi yung isang tao na ang mentality ko, I can do this alone. Kasi I have full of confidence. Very smart, kaya ko lang. Nung pinag-aralan ko yung teamwork, alam mo yung salitang teamwork mga kaibigan, hindi lang pala siya sa sport. Ang teamwork ay napakalawak at napakalalim na topic. Alam niyo po ba mga kaibigan, na wala sa atin, walang sino man sa atin, ang nabubuhay ng walang teamwork na prinsipyo sa buhay. Alam niyo ba kung bakit? Even tayo, mga tao, we are the product of teamwork.
nag-teamwork ang ating nanay at tatay. Gusto niyo para mas malalim? Alam niyo po ba ang greatest author ng teamwork? Ang Diyos mismo. Genesis 2, when God says, "Let us make man according to our image and likeness." Ang sabi ng Diyos, let us. Hindi siya ang nag-iisa nag-create ng heaven and earth. Meron siyang ka-teamwork. Even sa principle sa Bible, nung kinrate niya si Adan, hindi maganda na mag-isa lang si Adan. Kailangan may ka-teamwork siya. Siya si Eva. So itong principles na to, grabe, napakalalim pala. Akala ko sa sports lang. Nawala sa atin dito ang nabubuhay para sa sarili lamang. At walang namamatay para sa sarili lamang. Di ba ang ganda? Kailangan pala natin ang isa't isa para mabuhay. At hindi ka mabubuhay pag mag-isa ka lang. At there's no such thing as self-made man. Self-made, natinig na yung self-made man? No such thing as that. Kasi ikaw mismo, produkto ka ng teamwork. Di ba? Lahat ng bagay may teamwork. Punta tayo ng sports. Yung boxing. Boxing is a teamwork sport. Team Pacquiao. Si Pacquiao lang nakikita natin na nakikipaglaban. Pero may isang team sila. Kung wala si Freddie Roach, wala yung nagpapakain sa kanya, kung wala yung nagmamasad sa kanya, nagtitraining sa kanya, hindi siya ganun kagaling. Boxing is a teamwork. At lahat ng bagay, even sa OPI, Ma'am Ilona can do the vision of OPI alone. Even we should have a teamwork. Ganon din po yun. Kaya nga may kasabihan, diba? No one is perfect. No one is perfect. Kasi, lahat tayo imperfect. Pero pag nagsama-sama tayo, we can do perfection. Kasi may mga bagay na kaya mo na hindi na kaya. May mga bagay na kaya niya, hindi mo naman kaya. Pero pag nagsama kayo, lahat posible. Di ba? Yes! Kaya kung makikita mo ang creation ng Diyos, kaya pala, dalawa lang ang kamay natin. Kasi limit ang puwersa. Para magbuhat na mabigat, we need other people to help us. Hindi naman ginawa ng Diyos na parang pugita tayo ng daming kamay. Because we need teamwork. Di ba? Merong isang quotation, African proverb, ang sabi, if you want to go past, kung gusto mong tumakbo na mabilis, if you want to go past, go alone. Kasi wala kang bibit-bitin. Mabilis ka talaga. But if you want to go far, go with others. Okay? Nakita niyo kanina doon, nung nagsusulat? Ito yung sinusulat ko. At habang bumabiyahe kami kanina, yun ang time na I'm preparing this, kaya medyo scratch pa. Now, isa sa dapat natin alalahanan sa teamwork. Sabi nga ni Abraham Lincoln, a house divided against itself cannot stand. So kung meron na tayong teamwork at tayo ay divided, you cannot stand, sabi niya.
So kailangan nagkakaisa tayo. Alam niyo po ba mga kaibigan, di ba sa ating mga trainings, lagi ating sinasabi, ano ang Tagalog, ano ang English ng bayanihan? Ang English ng bayanihan ay networking. At nakakatuwa, di ba? Kasi of all networking company in the Philippines, even in the whole world, OPI alone do what is networking is all about. Ang networking is bayanihan, tulungan. Pero walang nakaisip ng mga kapitalista na the true meaning of bayanihan, di ba? Only OPI. So be proud na kayo ay OPI. At katulad na sinabi natin, ang vision ng company, isang araw, ang OPI, magiging pambansang networking ng Pilipinas. Maging ready na kayo dyan. At tandaan niyo itong moment na to, na sinabi ko yan. Kasi one of these days, uulitin ko yan. Hindi man dito sa Araneta Coliseum o sa Arena sa MOA. At ang maganda dito mga kaibigan, madadagdagan tayo. Yung salitang bayanihan na ang synonym ay networking. Ang synonym din pala niya, na pangatlong synonym ay teamwork. Kaya ganun siya kalalim. Kaya itong topic na binigay ni Ma'am Ilona, grabe, pit na pit pala sa ating negosyo. Sa ating ipinunta dito, di ba? And I want you to realize kung gaano kahalaga ang teamwork. Yan ang reason kung bakit namin kayo pinaggrupo-grupo. Tandaan niyo po mga kaibigan, isa tayong malaking team. Kaya lang namin kayo pinaghiwa-hiwalay para ma-magnify ang tunay na spirit ng teamwork. Para mas ma-appreciate nyo. Pero tandaan nyo, hindi kayo magkakalaban. We are one team. We are with one vision, with one mission. And one Philippines. Now, meron ako sa pag-research ko, may mga nabasa ako ng mga books na nagbigay ng tips paano, ano daw ang dapat gawin sa team para maging, ano ang gasolina ng teamwork o ng team para mas lalo ito maging effective. Ang isa sa napag-aralan natin mga kaibigan, yung communication. Napaka-importante pala niyan. Kasi, hindi ka nag-iisa eh. So you have to communicate to people. You have to communicate to people. At tandaan natin mga kaibigan, alam niyo ba na kahit hindi tayo nagsasalita, we are communicating to other people? Lalo-lalo na ako ikaw ang upline. Kapag hindi mo kinakausap ang iyong downline, hindi mo siya kinakausap ha? You are not communicating, pero ang totoo, you are communicating to them. At ano ang sinasabi mo? Wala kang pakialam sa kanila, kaya hindi mo sila kinakausap. That's the message you are telling to them. Di ba? Hindi... My point is, kahit hindi ka nagsasalita, you are communicating. At, ang sabi, lahat ng mga problema, kung ite-trace nyo, kung saan galing yun, ang root ng source ng problema, bad communication. Kaya mapapansin nyo, kahit mga away, mga digmaan, minsan sa pag-uusap nare-resolve eh. Di ba? Tandaan nyo, communication, lalo sa teamwork, napaka-importante. Okay?
So yun ang isa sa dapat yung tandaan, good communication. Alam ng Diyos yun eh. Naalala niyo yung sa Bible, yung mga tao nagtatayo ng Tower of Babel? Para hindi matuloy yun, ang ginawa ng Diyos, pinag-iba-iba sila na language. Nung hindi sila nagkaintindihan, hindi natuloy. So communication is very vital in teamwork. Okay? Ano pa? Sa ating team, isa ito sa dapat niyong tandaan. Mas mahalaga ang inyong goal sa team niyo sa team building niyo ngayon, kaysa sa inyong mga role. Mas mahalaga ang goal kaysa sa inyong mga role. Doon sa binasa natin kanina, doon sa ating ano nakasulat doon? Sabi dito, because the team, not the individual. Okay? So, ibig sabihin, kapag meron kang team, kailangan isang tabi mo ang ego mo. Yes, ikaw ang pinakamatalino dyan sa team mo. Pero hindi ibig sabihin, i-credit mo sa lahat sa iyo kung bakit nagtagumpay ang team mo. Kung kailangan i-sacrifice mo, para sa, ibig sabihin, mas mahalaga ang goal mo kaysa sa role mo. Okay? Pag team na ang pinag-uusapan, di niyo ba napapansin sa mga sports? Kahit sa basketball, kahit 5 lang ang naglalaro, ang daming bench, pag nag-champion, champion din sila. Yun mga kaibigan. So, ang goal natin is for the sake of our team, not for our own agenda. Okay? So, yun ang pangalawa. Points na dapat natin tandaan. Huwag kang maging selfish. Tandaan natin, sa team, we are just part of a big picture. Kasi, kapag kasi sinabi mo na you are the big picture, kapag sinabi mo kasi na you are the big picture, hindi mo makikita yung bigger picture. Makikita mo, may mas greater pa pala na mangyayari kapag meron akong team. Tandaan mo, katulad sinabi natin, kahit ikaw ang pinakamatalinong tao sa mundo, pinakamagaling, meron kang hindi alam na alam ng ibang tao. Meron kang hindi kaya na kaya nila. Walang perfecto sa atin. Okay? So yun ang essence ng teamwork. Napaka-importante. Okay? And last but not the least, kailangan lahat tayo ay importante. Tandaan natin yan. Pero, hindi lahat tayo ay equal. Meron sa atin malaki ang participation, merong maliit, okay lang yun. Kasi, sa isang team, kapag sinabi mo sa sarili mo na pantay-pantay lang kayo, kailangan kung sino yung pinaka-fit sa isang bagay na yun, dapat siya doon. Kung siya ang pinakamagaling, siya ang iharap nyo for the sake of your team. Okay lang kahit bench ka, wag kang gumalaw. Pero pag nanalo naman yung team mo, kasama ka. Yes. Okay? So yun lang mga kaibigan. May natutunan ba kayo? Yes! Thank you.